Ang bihira naman oo. Kung kailan championship na, saka pa nangyari to. Itinapon ni Jaco ang guwantes sa lupa. Saka sinipa ang isang maliit na bato sa gilid ng field. Galit na galit ang mukha niya. Pawis na pawis at namumula ang pisngi sa inis. Nagkakagulo sila dahil isa sa mga katim niya ang naaksidente. Si Ramil. Nako, Jaco! Mukhang dislocated yung braso ni Ramil. Siguradong hindi na makakalaro yan. Lalong nagdilim ang mukha ni Jaco sa kanyang narinig. Ilang beses na din siyang napamura. Hindi niya mapigilan ang kanyang inis, lalo na at nakikita niya ang kalabang team na tila ba tuwang-tuwa dahil may posibilidad na ma-technical sila at tuluyang matalo. Hindi niya papayagang mangyari yun, lalo na at ipinagyabang niya sa kanyang mga kaibigan at kababaryo na sila ang pinakamagaling na team. Marami din ang nakapusta sa kanila, kaya hindi sila dapat matalo. Anak ng teteng oo. Anong gagawin natin, Sunny? Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa eh. Ganyan talaga minsan. Mamalasin tayo. Anong mamalasin? Hindi tayo pwede matalo sa mga ungas na yan. Eh anong gagawin natin, Jaco? Alangan naman si coach ang ipasok. Si Ramil naman, tignan mo. Hindi na makakahawak ng bat yan. Iuuwi na nga oh. Hindi makasagot si Jaco sa sinabi na yon ni Sunny. Lumingon siya sa mga kasamahan nila na abala sa pag-inom ng tubig at nagpapahinga. Karamihan sa kanila ay dismayado ang muka. Habang nagmamasid sa paligid ay nakita niya ang tindero ng ice candy. Sunny! Si Elijah! Tawagin mo nga! Dali! Tawagin mo! Ha? Bakit? Gusto mo ng ice candy? Basta tawagin mo, bilis! Okay. Sige, sandali lang. Mabilis na tumakbo si Sunny at agad na pinuntahan si Elijah. Ang binatang naglalako ay kababaryo rin nila. Dumayo lang ito sa lugar na yon para magbenta ng kanyang mga paninda. Nang makalapit si Sunny, ay agad na kumunot ang noon ni Elijah, pero kagad ding sumunod na naglakad palapit kay Jaco. Teka, ano bang kailangan niyo sa akin? Pwede ka ba sumali sa amin? Kailangan namin ng isa pa eh. Ako? Hindi naman ako magaling maglaro niyan eh. Tsaka naglalako pa ako eh. Sayang naman tong mga binibenta kong ice candy. Kailangan ko mapaubos to dahil inaangkat ko lang to kay Bilin. Magagalit yun kapag hindi ko to napaubos. Sandali lang naman to, Elijah. Kailangan lang namin ng isa para makumpleto ang bilang ng team. Kung hindi, talo na kagad kami. Technical kami. Tumingin si Jaco sa binatang si Elijah. Seryoso ang mukha nito, ni walang kakurap-kurap ang mga mata. Ayaw mo sumali? O sige, kapag natalo kami, humanda ka. Ikaw talaga ang sisisihin ko. Gagawin kong magulo ang buhay mo at ng lolo mo. Natigilan si Elijah. Bigla siyang kinabahan nang marinig ang sinabing yon ng kababata. Napalingon siya kay Sunny at sa iba pang kasamahan nito na nakatingin din sa kanya. Ayoko. Kailangan ko pang magbenta eh. Hindi ako pwedeng... Natigilan si Elijah sa pagsasalita nang biglang lumapit si Jaco. Kita sa mukha nito ang labis na pagkainis. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Elijah ng maigpit. Hindi ako nagbibiro ha. Kung tatanggi ka, Elijah, sisirain ko lahat ng paninda mo. Pupuntahan kita sa bahay niyo. Sasaktan ko pati lolo mo. Tandaan mo yan. Pinakawalan ni Jaco si Elijah at mabilis na sinipa ang lupa sa tabi niya. Lumayo siya ng 3 hakbang. Huminga ng malalim, saka bumalik sa field. Kinakausap nito ang kasama nilang coach, si Mang Tonyo. Samantala, si Elijah naman ay dahan-dahang binitiwan ang hawak niyang styro box. Sumunod siya kay Jaco. Nang makalapit, ay agad niyang sinabi
nasasali na siya. Talaga? Sasali ka na? Aba, ayos! Natuwa naman si Mantonio sa kanyang narinig. Agad niyang binigyan ng guwantes at uniforme si Elijah at ibinili niya kina Jaco na sabihin dito kagad ang mga alituntunin ng laro. Umalis ang matandang lalaki at lumapit sa komite upang sabihin na kumpleto na ang kanyang mga player. Samantala, habang nakatayo ang dalawa, binalaan muli ni Jaco si Elijah. Hindi na baling wag mong galingan. Basta wag ka lang tatanga-tanga sa laro, ha? Hindi ko may papangako yan kasi hindi naman talaga ako magaling sa laro na to eh. Hindi na nga bali na hindi ka marunong eh. Basta kapag sinalo mo ang bola, sa akin mo palagi ipapasa. Sige. Nang matapos makapagpalit ng damit, ay nagsimula na muli ang laro. Si Elijah ang unang titira. Maigpit niyang hinawakan ang bat. Nang pinakawalan ng pitcher ang bola, iwinasiwas niya ang hawak na pamalo. Natamaan niya ito pero hindi ganun kalakas at hindi rin ganun kalayo ang narating. Natulala pa siya ng ilang segundo. Takbo, bilis! Takbo! Nang marinig yun, ay mabilis na tumakbo si Elijah. Ngunit nang papalapit na siya sa base, biglang natapilok ang paa niya at siya ay nadapa. Bumagsak siya sa lupa. Kasabay nito ay napulot na ng kalaban ng bola at agad na naitapon papunta naman sa taong nakabantay sa unang base. Anak ng teteg naman oh! Out na! Hindi kagad nakatayo si Elijah dahil sa labis na kahihiyan. Sa mga oras na yun, tila gusto niya nang lamunin ng lupa. Nang tignan niya ang mga taong nanonood at kanilang mga kalaban, nakita niyang tawang-tawa ang mga ito sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan naman ay halatang dismayado. Ang ilan ay napapailing at ang iba ay napabuntong hininga sa kanyang ginawa. Pagkatapos ng round, sunod-sunod ang naging kapalpakan niya. Madalas ay hindi niya nasasalo ang bola at naipapasa pa niya ito sa maling base. Puro sablay din ang mga palo niya. At minsan pa ay ang mismong catcher ang tinatamaan niya ng bat nang iwas-iwas niya ito. Pati sa paghagis ng bola, palaging tabingi o lampas sa target. Halos lahat ng maling galaw sa softball, siya ang gumagawa. Dahil dito, ay hindi na napigilan ni Jaco na muling pagsalitaan ng hindi maganda si Elijah nang dumating na ang huling timeout. Ano ba yan? Ano bang klaseng laro yung ipinapakita mo? Puro ka sablay eh. Kanina, muntik mo pa akong tamaan ng bola sa ulo. Sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Na hindi ako marunong maglaro. Wala akong alam dito. Ano gusto niyo mangyari? Mag-magic ako? Ba't sumasagot ka pa ha? Kung basagin ko kaya yung pagbumuka mong tukmul ka ha? Pare, tama na. Nakatingin na sila sa atin oh. Huwag na tayong gumawa ng eksena dito. Anak ng tutsyang talaga oo. Paano hindi gagawa ng eksena? Tignan mo nga. Kanina tayo ang lamang bago pumasok ang tukmul na to eh. Teka lang ha. Ikaw ang pumilit sa akin na maglaro eh. Wala akong kasalanan kung mahabol nila ang score nyo. Mabuti pa, pumayag ka na kasi na matalo. Babalik na lang ako sa pagtitinda. May mas mapapala pa ako dun eh. Ano sabi mo? Ulitin mo nga sinabi mo. O Jaco, kalma lang. Ikaw naman Elijah, ano ba? Huwag mo nang sabayan ng init ng ulo ni Jaco. Umayos nga kayong dalawa. Tumahimik si Elijah at si Jaco naman ay inilayo ng koonti ni Sunny. Sinikap niyang pakalmahin ang nag-aalburotong kaibigan. Pre, relax ka lang. Huwag mo na siyang pagalitan. Hindi naman talaga siya marunong maglaro nito eh. Kung alam ko lang sana na ganyan ang gagawin yan eh. Sana nga pumayag na lang ako kanina na matalo. Ay nako, nakakabwisit talaga. Huwag na tayo magsisihan. Hindi naman natin alam na mangyayari ang ganito eh. Mas galingan na lang siguro natin. Last na ikot na. Hindi ko alam kung makakahabol pa tayo. Pero baka sakali,
magkaroon ng himala. Sinasabi ko sa iyo, Sunny, humanda talaga sa akin yan mamaya. Humanda lang ang tukmol na yan. Ilang sandali pa ay nagsimula na ulit ang laro. Tulad ng dati, ganun pa rin ang naging laro ni Elijah. Kaya naman, talo sila at wala ng pag-asa nang marinig ang malakas na pito ng referee. Hindi lang sila basta natalo, kundi tambak pa. Habang nagkakasiyahan ang kabilang grupo, nagngingit-ngit naman si Jaco habang nakatingin sa binatang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Nakita niyang parang wala lang dito ang nangyari. Tahimik na pinulot nito ang styrobox ng ice cream candy at nagsimulang maglakad palayo. Elijah! Sandali lang! Lumingon sa Elijah at nakita niyang pulang-pula ang muka ni Jaco. Mabilis itong nakalapit sa kanya. Inagaw ang styrobox at itinapon sa lupa. Natapon at narumihan ang mga paninda niyang ice candy. Matapos yun, ay agad siyang kinuwelyuan ng galit na kababaryo. Jaco! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Bitiwan? Hayop ka! Nang dahil sa'yo, natalo kami sa laro. Alam mo ba kung gaano kahalaga tong laro na to sa amin, ha? Ginastusan namin to. Nag-ensayo kami ng gusto. Tapos, sisirain mo lang ng ganon-ganon. Teka, sandali lang, aray! Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, ano ba? Wala akong pakialam kung masaktan ka. Lagot ka sa akin ngayon. Hayop ka! Jaco, tama na! Sinabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Hindi talaga ako manunong ng laro to eh. Ikaw ang pumilit sa akin, di ba? Kung hindi mo sana ako pinilit, di sana. Aba, at ako pa ngayon ang mali, siraulo ka! Bigla na lang siyang binitiwan ni Jaco at saka sinuntok sa muka. Napahandusay siya sa lupa. Hindi siya agad nakakilos dahil sa gulat at sakit na naramdaman niya. Jaco, ano ba? Tama na! Bakit mo naman siya sinuntok? Tama lang na masuntok ang kupal na yan. Kulang pa nga yan eh. Muling susugurin ni Jaco ang binata. Agad na tumama ang paa nito sa tagiliran ni Elijah. Napaigik ito sa sakit. Jaco, tama na! Wala tayo sa baryo! Agad na hinila ni Sunny ang kaibigan palayo. Ngunit mabilis itong kumawala at muling sinugod si Elijah. Muli niya itong sinuntok sa tiyan. Kasunod ay sa panga. Tama na! Tama na, pakiusap! Tama na! Pero tila hindi yun narinig ni Jaco. Tuloy-tuloy lang ang pananakit nito. Parang gustong ilabas ang lahat ng galit at hiya niya sa kanyang pagkatalo. May ilan nang nagsilapitan at pinigilan ang binata. Pero nakakawala pa rin ito at muling nasusuntok ang kawawang binata. Wala kang silbi! Lampa! Lampa! Tama na, Jaco! Tama na! Ang sakit na, tama na! Duguan na ang labi ni Elijah. Nakahiga siya sa lupa at halos hindi na makatayo. Si Sunny ay todo pigil pero hirap siyang kontrolin ang kaibigan. Ilang sandali pa ay dumating ang mga tanod. Nilapitan nila si Jaco at kinaladkad ito palayo. Samantala si Elijah naman ay nilapitan ng isang estrangherong lalaki. Inalalayan niya ito upang makatayo. Hiyang-hiya ang binata habang nakikita ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay pinagtatawanan siya. Napatingin siya sa lalaking tumulong sa kanya. Matangkad ito, moreno at malaki ang pangangatawan. Ramdam din niya ang magaspang nitong kamay dahil sa kapal ng kalyo. Nakaitim na t-shirt ito at maong na may punit sa tuhod. Ang buhok nito ay pantay sa kanyang balikat. Ngunit ang agad na umagaw ng pansin ni Elijah ay ang mahabang peklat nito sa muka, pababa sa kanyang leeg.
Kaya mo bang maglakad? Kaya naman po. Salamat po. Sigurado ka ba? Parang masama ang tama mo ah. Hindi po. Okay lang po talaga. Sanay na ako dito. Ano? Sanay? Bakit? Hindi lang ba ngayon nangyaring ganitong pambubugbog sa'yo? Sino ba yung siga na yun? Kababaryo ko po. Yumuko ng bahagya si Elijah at pinunasan ng dugo sa labi gamit ang laylayan ng kanyang damit. Bakit ka pumapayag na saktan ka ng taong yun? Wala naman po akong laban sa kanya eh. Kaya tinitiis ko na lang po. Hindi ka dapat nagtitiis ng ganyan. At lalong hindi mo dapat hinahayaan na apakan ka na kahit na sino bata. Labanan mo siya kung kinakailangan. Mahirap po eh. Anak po siya ng kapitan. Wala po akong laban sa kanya. Ganun ba? Kung ganun ay umuwi ka na. Linisan mo yung sugat mo bago pa ma-impeksyon yan. Salamat po sa pag-aalala nyo. Pero ayos lang po talaga ako. Kayang-kaya po akong gamutin ng lolo ko. Sandali pa ay naglakad na si Elijah. Pinulot nito ang bakanting styrobox. Ngunit bago siya lumayo, ay narinig niyang tinawag siya ng tanod. May mga dumating na iba pa. Nilapitan siya at sinabing kailangan niyang makipag-usap sa barangay hall dahil sa gulong kinasangkutan. Samantala, nang makarating na sa loob ng barangay hall si Elijah, nakita niyang tahimik na nakaupo sina Sunny at Jaco. Bakit niyo po ako pinatawag dito? Hihingi daw ng tawad sa iyo si Jaco. Ano? Bakit naman ako hihingi ng tawad sa inutil na yan, ha? Wala akong kasalanan sa kanya. Kung ano ba na nangyari dyan, tama lang sa kanya yon. Pare, easy ka lang. Napag-usapan na natin to kanina, di ba? Sige na, makipag-ayos ka na. Hindi ako hihingi ng sorry sa kanya. Saan dahilan? Kaya tayo natalo. Tama po siya. Ako po may kasalanan. Ako ang dapat sisihin sa pagkatalo nila, Jaco. Pasensya ka na, ha? Elijah, hindi mo kasalanan. Ayos na yun, Sunny. Wala rin namang mangyayari kung magsisisihan pa tayo eh. Kasalanan ko naman talaga eh. O di ba? Aminado siya na siya talagang may kasalanan. Tumahimik na si Elijah. Gusto niya nang matapos ang pag-uusap na yon dahil gusto niya nang umuwi at magpahinga. Ramdam na niya ang kirot ng mga sugat at bugbog sa kanyang katawan. Hindi siya takot kay Jaco, pero takot siya sa impluwensya ng pamilya nito. Kilala ang pamilya nila, may kaya at mula sa angkan ng mga politiko. At isa pa, ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay pagmamag-ari nila. Kung lalaban siya, baka mas lalo silang mapahamak. Baka mawala ang pwesto ng tinitirahan nila. At baka pati ang lolo niya ay pag-initan. Wala naman po akong reklamo. Hayaan na lang po natin to. Natulala ang kapitan ng barangay nang marinig yun mula kay Elijah. Tahimik ang lahat. Kahit si Jaco ay natahimik sandali, pero agad din itong umiwas ng tingin. Tinanong siya ng kapitan kung sigurado ba ito sa kanyang desisyon. Tumango ang binata. Dahil doon ay nagpasya na ang kapitan na tapusin na ang usapan. Pinagsabihan na lamang nito si Jaco at si Sunny na sa susunod na gawin nila ang ganong klase ng gulo ay hindi na sila nito papayagang makasali sa mga susunod na laro. Nagpaalam na si Elijah at nang pumayag ang kapitan, lumabas na siya ng barangay hall. Sumunod sa kanya si Sunny. Elijah! Elijah, sandali lang! Oh, anong kailangan mo, Sunny? Ano kasi gusto kong ako na ang humingi ng tawad doon sa nagawa ng kaibigan ko sa'yo. Sunny, sinabi ko nga wala na yun.
Tapos na yun. Saka, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Pero hindi mo deserve na masaktan ng ganyan. Sanay na ako, Sunny. Hindi na bago sa akin ang ganitong mga bagay. Alam mo naman yun, di ba? Pero mali pa din yun. Sana man lang nagpa-blatter ka. Wala namang mangyayari kung sakaling gawin ko pa yun eh. Baka, lalo lang kaming pag-initan. At yun ang ayokong mangyari. O sige, kung yan talaga ang pasya mo, bahala ka. Pero gusto ko lang malaman mo na ako mismo, hindi ako sang-ayon sa ginawa niya. Salamat na lang. Sige na, bumalik ka na dun. Baka magalit pa sa'yo si Jaco. Ayoko rin lumaki pa to. Napayuko na lamang si Sunny. Awang-awa siya sa kalagayan ni Elijah. Elijah, gusto mo ba na ihatid kita sa inyo? Huwag na. Kaya ko to. Hindi ako naniniwala. Sige na, tara na. Isasakay na kita. Pauwi na rin naman ako eh. Si Jaco, hayaan na lang muna natin dyan sa loob. Halika na. Hindi, ayoko. Pasensya ka na. Pagkatapos nun, ay naglakad na si Elijah palayo. Nakayuko lang siya habang bitbit ang walang laman na styrobox. Ang nasa isip niya ay makauwi na at makapagpahinga. Pero bigla ding sumagi sa isip niya kung paano niya ipaliliwanag kay Belen ang nangyari. Si Sunny naman ay naiwan sa tapat ng barangay hall. Tahimik at tila nag-iisip. Panay din ang iling nito. Samantala, makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating na din siya sa baryo nila. Bago umuwi, ay dumaan na muna siya sa tindahan ni Belen. Tuwang-tuwa namang sinalubong siya ng babae. Ngunit biglang natigilan nang makita ang mga galos at bugbog sa katawan ng binata. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Napatrobol lang, Belen. Di ka na talaga nawawala ng mga kaaway. Sino naman bang bumugbog sa'yo, ha? Wala. Kumusta naman ang pagbibenta? Naubos mo ba? Hindi. Tinapon yung paninda ko eh. Ano ka mo? Tinapon? Aba naman, Elijah. Hindi ko pa napapalabas ang puhulan nun eh. Alag gatas at asukal ngayon. Pati yung plastic at yung kuryente. Ano ba naman yan? Pasensya na, Belen ha. Hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi mo ginusto. Bakit kasi nakikipag-away ka? Paulit-ulit na lang, Elijah. Ilang beses na nangyari to. Niloloko mo ba ako, ha? Tinapon ba talaga yan o kinukupitan mo lang ako? Nasaan yun na pagbentahan? Akin na nga. Ibigay mo nga sa akin. Belen, hindi kita kinukupitan. Hindi ko magagawa yun. Huwag mo nga akong paandaran ng drama mo. Hindi pwedeng wala kang iabot sa akin. Hindi ko pinupulot ang pinagpupuhunan ko dyan. Kaya kasalanan mo o hindi, ibigay mo sa akin ang pera ko. Akin ang pera ko. Pero Belen, wala akong pera sa ngayon eh. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Ang lakas ng lobo makipagbasagan ng muka. Tapos ako naman ang napeperwisyo. Sana umiwas ka na lang. Di sana, hindi na sayang ang ice candy ko. Hindi na sumagot pa si Elijah. Nanatili lang itong nakayuko. Ngunit si Belen, patuloy pa rin ang kanyang paninermon. Ay nako! Ewan ko sa'yo, Elijah. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Puro palugi. Ganito. Simula bukas, hindi ka na muna pupunta dito. Hanggat hindi mo nababayaran ng mga ice candy ko, hindi ka makakakuha sa akin ng mga bagong paninda. Wala na akong tiwala sa'yo, Elijah. Huwag naman, Belen. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Sila nag-umpisa ng gulo. Kita mo naman sa katawan ko yung bugbog, di ba? Ay nako, wala akong pakialam sa'yo. Ang importante sa akin ay ang pera ko. Umalis ka na nga sa harapan ko. Buisit! Naglakad na pauwi si Elijah sa kanila. Masama ang loob niya sa nangyari. Pero alam niyang hindi niya pwedeng sisihin si Belen sa naging galit nito sa kanya. Ilang sandali pa
ay nakarating na siya sa kanila. Agad niyang nakita ang Lolo Rubin niya na nakaupo sa bangkito. Abala sa pagkutingting ng mga paso ng halaman. May hawak itong isang maliit na pambungkal. Dahan-dahang humakbang si Elijah. Umaasang makakapasok siya sa bahay nang hindi siya napapansin ng matanda. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok sa pintuan, narinig niya ang boses ng kanyang lolo. Elijah, iho! Napatigil siya, pero hindi siya lumingon. Bakit ang tagal mong umuwi? Bakit ngayon ka lang? Ano po kasi, sa malayo po kasi ako nagbenta, kaya medyo natagalan po ako, Lolo. Ganun ba? Kumusta naman ang pagbebenta mo? Teka, sandali nga lang. Bakit ka ba nakatalikod sa akin? Bakit ayaw mong humarap? Narinig ni Elijah ang dahan-dahang pagakbang ng kanyang lolo. Palapit na ito sa kanya. Hindi niya nagawang lumingon, ngunit nang tuluyang makalapit na ito, agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Nanlaki ang mga mata at napakunot ang noo. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Umabanti ito ng kaunti at tinignan ang mga pasa sa pisngi, sa braso at tagiliran niya. Wala po, Tolo. Nadapa lang po ako kanina. Nadapa? Ganito kalala. Huwag mo nga akong pinaglololoko, Elijah. Sinong gumawa niyan? Sabihin mo. Hindi ko po sila kilala eh. Pinagtripan po nila ako dun sa kabilang barangay. Pero wag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Pinagtripan ka? At ano? Hindi ka lumaban? Hinayaan mo magkaganyan ka? Hinayaan mong ganyanin kanila? Kuwan po kasi. Kuwan ano? Kasi. Ay, Diyos ko. Puro ka nalang ganyan. Alam ko kung ano-ano na naman ang sasabihin mo, Elijah. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na wag mong hahayaan na apihin ka ng kung sino-sino lang. Bakit ba palagi ka nalang nagpapabugbog? Tahimik lang si Elijah sa sinabi ng kanyang lolo Ruben. Gusto sana niyang sumagot, pero natatakot siyang mas lalong magalit ang kanyang lolo. O ano? Hindi ka na sumagot? Ay nako, mga kabataan ngayon, napakahihina ng loob. Kung ako sa'yo, abay lalaban ako. Hindi ko hahayaan na apak-apakan lang ako ng kung sino-sino. Habang nagsasalita ang matanda, napansin itong hindi mapakali ang binata. Paiba-iba ito ng tayo at hindi makatingin sa mata niya. Teka lang, nagsisinungaling ka ba? Sabihin mo nga, ha? Sino ba talaga ang bumugbog sa'yo? Ano po, si Jaco po, Lolo Ruben. Ano ka mo? Si Jaco na naman! Anong nangyari? Ba't kanya binugbog? Agad na sinimulan ni Elijah ang pagkikwento sa kanyang lolo. Lalo namang sumiklab ang galit ng matanda nang marinig ang katotohanan. Sumusobra na talaga ang lalaking yan. Sumusobra na! Labis-labis na kanyang kawalangyaan. Halika, punta natin siya sa bahay nila. Kakausapin ko ang tatay niya. Ay, Lolo, wag na po. Hayaan na po natin. Anong hayaan na sinasabi mo? Paulit-ulit ka na sinasaktan. Gusto mo palampasin pa rin. Anong tingin nila sa'yo? Punching bag? Mga hayop na yon. Tama na po, Lolo. Baka lalo lang pong lumaki ang gulo eh. Hindi. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang. Akong bahala. Kakausapin ko si Kapitan at sasabihin ko sa kanya lahat ng mga katarantaduan na ginagawa ng anak niya. Lolo, tama na. Wag na po. Pakiusap. Ayoko po ng gulo. Napahinto si Lolo Ruben, pero halata pa rin na nagpipigil ng kanyang galit. Nakatitig lang ito sa apo at mahigpit ang pagkakasara ng kanyang kamao.
Hindi pwede ang ganon, Apo. Kailangan niya ng maturuan ng leksyon. Hindi ko na kayang magtiis. Ayaw na ayaw ko nakikita kang ganyan. Naiintindihan ko naman po kayo, Lou eh. Pero ayoko na pong madamay pa kayo. Huwag na po kayong magalit. Alam mo, Elijah, hindi ako galit dahil lang sa nabugbog ka. Galit ako kasi pinapayagan mong ganunin ka. Hindi pwedeng puro hayaan na lang. Sige po, Lolo. Pero palampasin na lang po muna natin to. Sa susunod po, iiwas na lang po ako sa kanya. Huwag na po tayong pumunta doon at pagod na po ako eh. Saka, masakit po ang katawan ko, Lo. Gusto ko na po munang magpahinga. Ay, nako. O sige, magpahinga ka na muna. Pero sana lang, Apo, sa susunod, matuto ka namang ipagtanggol mo kahit papano ang sarili mo. Hindi pwedeng palagi na lamang ganito. Opo, Lolo. O sige na, pumasok ka na rin sa loob. Mamaya ay magluluto ako ng masarap na hapunan. Kumain ka ng madami para lumakas ka naman. Pambihira talaga buhay to. Tumango na lamang si Elijah. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Sa labas ay naiwan si Lolo Ruben. Tulala ito at tila nag-iisip ng malalim. Bakas pa rin ang galit at inis niya sa nangyari sa kanyang apo. Kundi lang talaga ako matanda. Papatulang ko talaga yung lalaki na yon. Sumusobra na siya. Sobra nang talaga. Nakakapanggigil. Kawawa naman ang apo ko. Samantala, pagpasok ni Elijah sa bahay nila, marahan niyang isinara ang pinto. Inilatag na niya ang banig sa loob ng kwarto at nahiga. Ilang sandali siyang nakatitig sa kisame. Pero pamaya-maya, dahil sa labis na pagod at sakit ng katawan, di na niya namalayan na siya ay nakatulog. Kinagabihan, ginising si Elijah ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tapos ay agad niyang naamoy ang aroma ng nilulutong tinulang manok ng matanda. Bumangon ka na dyan, Apo. Kakain na tayo ng hapunan. Halika na. Agad namang kumilos si Elijah. Ngunit nang maiangat niya ng konti ang kanyang balikat at mga kamay, ay bigla siyang napaungol dahil sa naramdamang sakit sa katawan. Aray! Aray ko! Aray, ang sakit, Lolo! Masakit po ang buong katawan ko, aray! Agad na nagsindi ng lampara ang matanda. Napailing muna ito bago maingat na inalalayan ang binata para makabangon. O sige, dahan-dahan lang. Salamat po, Lolo. Ay, ba't kanina hindi naman ganito kasakit ito? Bakit ngayon sobrang sakit na? Hayaan mo at gagamutin natin mamaya pagkatapos natin kumain. Siya nga pala, galing ako dun sa bahay ni na Kapitan kanina. Ha? Bakit po kayo pumunta doon, Lolo? Gusto kong kastiguhin yung barumbadong gumulpi sa'yo. Pero iba ang nangyari. Ano po nangyari? Sinaktan po ba nila kayo, Lo? Kasi naman sabi ko naman po kasi sa inyo, wag na kayong pumunta doon Pagdating ko dun sa bahay nila, ay nag-uusap silang mag-ama. Akala mo kung sino yung lalaki na yun. Pangiti-ngiti pa nang dumating ako. Tinanong ako ni Kapitan kung ano raw ang kailangan ko. Ang sabi ko, gusto ko lang malaman kung bakit binugbog ka ni Jaco. Ano pong sabi? Abay, sinabi ba namang kasalanan mo daw kung bakit ka nabugbog? Ikaw daw ang unang naghamon ng away. Pinatulang ka lang daw niya. Hindi po yun totoo, Lo. Binugbog po niya ako dahil ako po ang sinisisi niya sa pagkatalo nila sa softball. Sinungaling talaga yun. Naniniwala ako sa iyo, Apo. Pero mas pinakinggan ni Kapitan yung kwento ng anak niya. Ang kapal ng mukha nila. Abay, akalain mo, ako pa ang sinermonan. Kasi Lo, ang kulit niyo naman Sabi ko naman po sa inyo, hayaan niyo na lang Hayaan? Abay, hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng hayaan na lang palagi na inaapi ka. Alam ko naman po.
Pero lo, tulad nga ng sinabi ko, ayoko ng gulo. Mas gusto ko pong manahimik na lang. Alam mo, minsan ang pananahimik, hindi kabaitan yan. Kahinaan ang tawag dyan. Kung lagi kang iiwas, mas lalo ka lang nilang pagtitripan. Mas lalo ka nilang aapihin at tatapak-tapakan. Tama naman po kayo, Lo. Pero wala naman po tayong magagawa eh. Hindi po natin sila kaya. Yun na nga nakakabwisit eh. Kinakayang-kayanan na lang nila tayo. Nako! Kung hindi lang talaga masama ang mangkulam, pinarusahan ko na sila sa paraang alam ko. Ano po yun, Lo? Ibig nyo sabihin eh, marunong po kayong mangkulam? Oo naman, marunong mangulam ang mga albularyo. May alam kami na dasal at ritual para magparusa o magbigay ng sumpa. Pero oras na gawin namin yon. Kapag pinili namin gamitin ang itim na mahika, hindi na madaling bumalik kami sa dati. Dadalin na kami nito sa madilim at makakaliwang daan. Eh, wag nyo na pong gagawin yun, Lo. Mabuti pa po eh, ipagpasa Diyos na lang po natin sila. Saka naniniwala po ako na darating po ang araw. Natitingalain din po nila tayo at hahangaan. Darating po ang araw, Lo, na hindi na po ako sasaktan ni Jaco. Sana nga, Apo. Dahil kapag nagpatuloy pa ito, naku, ewan ko na lang. At baka parehas ko silang mabugbog. Lalo na yung kapitan na yon, na turing ang ama ng baryo, pero hindi marunong maging ama sa tarantadong anak. Napaka-konsentidor. O, Lo, ang puso niyo po. Baka mamaya eh, atakihin pa po kayo sa puso eh. Relax lang, Lo. Aba, ewan ko sa'yo. O sige na, halika na nga at kakain na tayo. Baka lumamig na tong tinola. Naglakad na sila ng dahan-dahan hanggang sa makarating sila sa kusina. Agad na ipinaghanda ni Lolo Ruben ang kanyang apo. Pagkatapos ay kumain na sila ng tahimik. Matapos kumain, si Lolo Ruben na rin ang nagligpit ng pinagkainan. Ilang sandali pa, pinaupo niya si Elijah sa papag at kinuha ang mga dahon at langis na ginagamit niya sa panggagamot. Maingat nitong pinahira ng langis ang mga pasa at galos ng binata habang bumubulong ng mga dasal at orasyon. Medyo mahapdi nung una, pero unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Elijah. Nang matapos magamot ang mga sugat ni Elijah, tumayo ang matanda at naglakad papunta sa maliit na aparador at may kinuha roon. Isang lumang kahon na yari sa kahoy. Bumalik siya sa tabi ng apo at ipinatong ito sa papag. Marahan itong binuksan ang kahon. Sa loob ay may lumang rosaryo, ilang dahon na pinatuyo at isang kwintas na may palamuting medalyon na hugis parisukat. Lo, ano po yan? Agimat to. Iniwan to sa akin ng tatay ko noon. At sa'yo ko na to ipapamana. Po? Para saan po ba yung agimat na yan, Lolo Ruben? Para sa proteksyon. Ang agimat na ito ay hindi lang panlaban sa masasamang tao, kundi pati sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ho? Tulad po ng ano? Ng multo? Di ba, hindi naman po sila nakakasakit ng tao? Tama ka. Ang mga kaluluwa, hindi sila nakakasakit. Pero ang mga maligno, mangkukulam, mambabarang, o mga aswang, kaya kanilang saktan kung wala kang proteksyon. Lolo naman akala ko naman bibigyan niyo ako ng agimat na kayang gawin parang bakal ang katawan ko tapos yung hindi tinatabla ng suntok at sipa. Nako, kung ganun po ang ibibigay niyo sa akin, Lo, malamang hindi na po ako aawahin ni Jaco. Sa tono mo, parang hindi ka naniniwala. Ginagawa mong biro ang mga sinasabi ko sa'yo. Naku, Lo, hindi ko po intensyon na gawing katatawanan po ang mga sinabi niyo sa akin. Sa totoo lang po seryoso po talaga ako na ganun po sana ang maging agimat ko. May ganun ngang agimat, Apo. Ho? Talaga po?
Oo, ang tawag sa ganong agimat ay kabal. Isang makapangyarihang amuleto na ginagamit upang hindi masugatan at di mahiwa ng tabak o anumang matutulis na bagay ang iyong balat. Ginagawa nitong sintibay at sintigas ng bakal ang katawan ng may tangan nito. Aba, ayos pala yun kung ganun, Lo. Kung meron nga pong ganyang agimat, Lo. Teka, bakit hindi na lang po yun ang ibigay niyo sa akin? Mas cool pakinggan. Agimat ng kabal. Wala naman akong agimat na ganun, Apo. Pero may kilala akong may tangan ng ganun. Kaso, matagal na kaming hindi nagkikita. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Ay, sayang naman. Gusto ko pa naman sana talaga ang ganong klase ng kapangyarihan. Lo, alam niyo po ba kung paano magkakaroon po ng ganun? Baka pwede po tayong maghanap o kaya bumili. Apo, hindi ganun kadali magkaroon ng kabal. Hindi ito parang laruan lang na pwede mong bilhin kahit saan. At saka, hindi lahat ay pwedeng mangalaga nito. Lalo na yung may mga masasamang intensyon. Nawawala ang bisa nito, lalo na kapag kinuha ng sapilitan. Wala naman po akong masamang intensyon, Lolo Huwe, hindi mo ako maloloko, Elijah. Kanino ko pa napapansin niyang kakaibang ningning dyan sa mga mata mo? At nahuhuli pa kitang ngumingisi-ngisi. Kilala kita. Kapag may iniisip kang hindi maganda, hindi mo ako maloloko. Iniisip ko lang naman ho, pero hindi ko naman po gagawin sa totoong buhay, Lo. Wala po akong balak na gamitin sa kasamaan ng anumang agimat na ipagkakaloob niyo po sa akin. Sinasabi ko na nga ba, kilalang-kilala kita. Alam ko na likaw ng bituka mong bata ka mula ulo hanggang paa. Sorry na po kagad, Lo. Hindi na po mauulit. Ayos lang naman yun. Wala ka namang agimat ng kabal. Pero kung nagkataong meron, baka napahamak ka na. Bakit niyo naman po nasabi yan? Maselan ang humawak ng ganong klase ng agimat. Ang kabal ay hindi lang basta pananggalang. Isa rin itong responsibilidad. Kapag meron ka nito, hindi mo pwedeng abusuhin. Hindi mo pwedeng gamitin para manakit ng iyong kapwa nang walang dahilan. Ganun po pala. Pero teka, Lolo Ruben, sino po ba yung taong may agimat po na ganun? Dati ko siyang kaibigan. Ang pangalan niya ay Benjamin. Pero mas kilala siya sa tawag na Kabenjo. Ang taong yon, kakaiba. Hindi siya basta-bastang albularyo lang. Mas bata siya sa akin, pero mas marami siyang alam na dasal at orasyon. Mas matapang din siya at mas magaling makipaglaban. Manghang napatingin si Elijah sa kanyang lolo. Nakita nito ang kakaibang ningning sa mga mata na noon lang niya nakita. Malapad din ang pagkakangiti nito na tila masayang-masaya. Ngunit maya-maya pa ay bigla itong tumahimik. Nag-iba bigla ang ekspresyon ng kanyang muka at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tapos ay hindi na umimik. Lolo, teka, bakit po kayo biglang natahimik? Bigla ko lang kasing na-miss si Kabenjo. Mabait siyang tao noon. Matulungin. Pero nagbago siya nang makuha ang agimat ng kabal. Parang nabaliw sa kapangyarihan at wala na siyang kinatatakutan. Kahit sinong humamon sa kanya, sinasaktan niya. Minsan kahit walang dahilan, ginagamit niya ang lakas ng agimat para magyabang at ipakita kung gaano siya kalakas at kamakapangyarihan. Inabuso po niya ang kapangyarihan? Pero bakit po, Lo? Kung mabait naman siya dati, bakit siya naging masama? Saka, di ba sabi mo kanina, kapag ginamit po sa kasamaan ng kabal, ay mawawalan ito ng bisa. Sandali lang iyo, ang dami namang tanong nun. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban.
Yung unang tanong mo muna ang sasagutin ko. Oo, mabait siyang tao. Pero naging masama at mapang-abuso dahil nasaktan siya sa maling pag-ibig. Iniwan siya ng asawa niya at sumama sa ibang lalaki. Magmula noon, parang nawala na ng direksyon ng buhay niya. Panay inom, puro gulo ang hinahanap. Talaga po? Naku'y kawawa naman po pala kung ganun. Depresyon po ang dahilan. Tama ka, depresyon nga. Para siyang nabaliw. Parang nawalan siya ng kakayang mag-isip kung ano ang tama at mali. Panay ang paalala ko sa kanya noon na huwag niyang abusuin ang agimat ng kabal. Pero ayaw niyang makinig. Maski ako kinalaban pa nga niya. Nagkasakitan kaming dalawa hanggang sa pinili ko na lang na iwan siya at pabayaan na lang. Ganun? Nakakalungkot naman po yun. Sayang pong pinagsamahan nyo. Nakakalungkot talaga. Minsan nga, naiisip ko na hindi tama ang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa oras na kailangan niya ako. Wala po kayong dapat na pagsisiyan o pag-isipan, Lo. Wala naman po kayong kasalanan kung bakit po siya nagkaganon eh. Hindi ganon, Apo. Malaki talaga ang kasalanan ko. Kasi, imbis na suklian ko lahat ng kabutiang ginawa niya para sa akin, nilayasan ko siya at pinabayaan ng ganun-ganun na lamang. Ngayon, hindi ko alam kung buhay pa ba siya o hindi na. Pero Lo, matagal na po yun, di ba? Baka naman nagbago na siya o umayos na po ang buhay niya ngayon. Malay nyo, nagsisi na rin si Kabenjo sa mga ginawa niya. Hindi ko alam, Apo. Wala akong ideya. Kasi, nung araw na binilikan ko siya, ang huling balita ko sa kanya, naglayas siya at nanirang mag-isa sa bundok. Sa palagay niyo po, nasa bundok pa rin kaya siya hanggang sa ngayon? Hindi ko alam. Maaaring oo. Oo, baka wala na siya. Hindi ko sigurado. Marahang isinara ni Lolo Ruben ang kahon ng agimat at muling ibinalik ito sa aparador. Habang ginagawa yon, ay panay ang bilin niya sa apo na kapag isinuot niya na ito, ay wag na wag niya nang aalisin sa kanyang katawan. Nangako naman siyang susundin niya ang lahat ng mga bilin ng kanyang Lolo Ruben. Lolo, may bisa pa po bang agimat na to? Hindi ko na rin alam, Apo. Matagal na kasi ang hindi nagagamit. Pero hayaan mo, susubukan nating gisingin yan sa pamamagitan ng pagdarasal ng orasyon. Pero bago yon, matulog ka na ulit. Huwag kang magpuyat. Sana nga po makatulog po ako ng maayos sa kalagayan kong to. Huwag kang mag-alala. Bukas wala na yung mga sakit na nararamdaman mo. Halika na at ihatid na kita sa silid mo. Aalalayan kita. Hinawakan ni Lolo Ruben ang mga braso ni Elijah. Dahan-dahan silang naglakad hanggang sa makapasok sila sa kwarto. Nahiga na si Elijah at kinumutan pa siya ng kanyang lolo bago lumabas ang matanda. Maya-maya pa ay pumikit na siya at nakatulog. Kinabukasan ay medyo tinanghali ng gising si Elijah. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa papag at nagulat siya nang wala siyang maramdamang anumang sakit sa katawan niya. Hindi siya nahirapang bumangon. Aba, ang galing. Ayos ah. Grabe, ang galing talagang manggamot ni Lolo. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tinignan niya ng mabuti ang sarili. Nakita niyang namamaga pa rin ang pisngi niya. May itim pa rin ang paligid ng mata. At kita pa rin ang ilang galos sa noo at braso. Maging ang pumutok na labi. Ngunit kahit ilang beses niyang pisilin ang mga ito, ay hindi siya nasasaktan. Pambihira! Tama nga si Lolo sa sinabi niya kagabi na magiging maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Ang galing! Mabisa talaga ang mga gamot niya. Kakaiba talaga si Lolo. Mahusay. Napangiti siya habang hinahaplos ang pisngi niya.
Sana palaging ganito. Kahit bugbugin nila ako, wala akong sakit na mararamdaman. Lumabas na siya ng kwarto at tinawag ang matanda. Ngunit walang sumasagot. Dumiretso siya sa kusina pero wala doon ang kanyang lolo. Wala rin sa kwarto nito at wala din sa labas ng bahay. Saan kaya nagpunta yun? Sandali siyang naupo sa balkonahe sa isang upuang gawa sa kahoy. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal doon ay nakita niyang paparating na ang kanyang lolo. Humahangos ito, pawis na pawis at hingal na hingal. Nang makalapit ang matanda, agad niya itong tinanong. Lo, ano po nangyari? Bakit para po kayong hinahabol ng 10 kabayo? Hindi kagad nakasagot ang matanda sa kanya. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Apo, hindi ka maniniwala. Patay na si Belen. Nanlaki ang mga mata ng binata sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa pangit na balitang yon. Ha? Ano po, Lolo? Hindi pwede. Kausap ko lang po siya kahapon bago po ako umuwi dito Ibinigay ko pa nga po sa kanya yung walang laman na styrobox Ano po nangyari sa kanya? Bakit po siya namatay? Nadiskubre siya kanina lang. Pinuntahan ko nga kagad nung sabihin ng kapitbahay natin ang tungkol sa pagkamatay niya. Ang dami nang tao dun sa kanila. Grabe ang nangyari sa kanya, Apo. Pinatay siya. Ho? Paano po nangyari yun? May nakaaway po ba siya? O baka naman, baka may pumasok po na magnanakaw? Hindi pa malinaw, Apo, kung ano ang dahilan. Pero ang sabi-sabi, wala naman daw narinig ang mga kapitbahay niya kagabi. Wala man lang sigaw. Walang humingi ng tulong. Pambihira. Kawawa naman po si Belen, Lolo. Pinatay siguro siya ng taong may galit sa kanya. Sa pagkakaalam ko po marami po siyang mga pautang tapos naniningil po siya ng mataas na interes. Baka yun po ang dahilan, Lolo. Hindi, Apo. May kutob akong hindi yun ang dahilan. Po? Ano po bang ibig niyo sabihin, Lolo? Ang paraan kasi ng pagkamatay niya, hindi normal. Masyadong madugo. Masyadong brutal. Parang hindi gawa ng isang tao. Para siyang nilapa. Puno ng kagat at kalmot ang kanyang buong katawan. Tapos, biniyak pa ang tiyan niya. At wala nang laman loob. Ano? Grabe naman po yun, Lo. Napaka-brutal naman. Sa palagay ko, aswang ang may gawa nun sa kanya. Ano, Lo? Aswang? Oo, Apo. Pero hindi pa ako sigurado. Wala ka munang pagsasabihan nito, Apo. Baka kasi kung ano ang isipin nila kapag kumalat ang tungkol sa aswang. Opo. Sige po, Lo. Kung totoo man ang kutob ko, magsisimula na naman ako nito. Matagal na panahon na akong tahimik at tumigil sa dati kong gawain. Pero baka panahon na ulitin ko at gisingin ang dati kong pagkatao. Napakunot ng noo si Elijah sa kanyang narinig. Hindi niya maunawaan ang sinabi ng kanyang lolo. Napansin naman yun ni Lolo Ruben. Iyo, makinig kang mabuti. Bago ako naging simpleng albularyo dito sa baryo natin, dati akong manunugis ng mga nilalang ng dilim. Manunugis? Yung tipong pumapatay po kayo ng aswang? Tama ka, Elijah. Magkasama kami noon ni Benjamin. Hinahabol namin sila, yung mga aswang at kung ano-anong mga demonyo na nanggagambala ng mga tao. Wow! Ang astig po pala, Lolo. Pero, bakit po pala kayo tumigil? Tumigil ako dahil nga dun sa nangyari kay Benjo. Saka, napagod na rin ako. Hindi lang katawan, kundi kaluluwa ko rin. Napagod na. Pero Lo, ngayon pong may kutob kayo na may masamang nilalang dito sa baryo natin, babalik po ba kayo sa pagiging manunugis nyo? Ang tanong ho, kaya nyo pa po ba? Matanda na ho kayo
Baka nakakalimutan niyo po, Lo. Kalabaw lang ang tumatanda, Apo. Kaya ko pa. Malakas pa ako. Ano naman pong kaya niyong gawin kung halimbawa po, nasa harap na po natin yung aswang o kung anumang demonyo dyan sa tabi-tabi? Mali ang tanong mo. Ganito dapat. Tanungin mo kung ano ang magagawa natin laban sa mga aswang. Po? Natin? Abalo, huwag niyo po akong isali dyan ha. Kayo lang po. Wala naman po akong alam sa pakikipaglaban eh. Kaya nga tuturuan kita eh. Ihahanda kita para makatulong sa akin kung sakali. Pero Lo, natatakot ako eh. Hindi pa po ako nakakakita ng aswang eh. Huwag kang matakot, Apo. Hindi ka mananalo sa anumang uri ng laban kung pinangungunahan ka palagi ng takot. Saka, wala akong mapagkakatiwalaan na iba, kundi ikaw lang, Apo. Dumadaloy sa dugo mo ang dugo ng manunugis. Darating ang panahon, magiging matapang ka din at lahat ng takot, mawawala yan sa iyo. Pero Lo, hindi ko po kayang pumatay. Ipis nga po, hindi ko madurog eh. Kaya ka nabubugbog eh. Alam mo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tulad ng sinabi ko, kapag dumating na ang oras, kapag kailangan mo na talagang ipagtanggol ang sarili mo o ang taong mahalaga sa'yo, kusang lalabas ang mga kakayahan mo. Kusang magigising ang dugo mo na may lahing manunugis. Maniwala ka, itaga mo yan sa bato. Tumahimik si Elijah. Napayuko siya at napatingin sa mga kamay niya. Sa isip niya ay nakikita niya itong mahina at walang kakayahan. Hirap talaga siyang paniwalaan ang sinasabi ng kanyang lolo. Lumapit si Lolo Ruben at tinapik siya sa balikat. At nang matapos, tumalikod na ang matanda at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan si Elijah. Tulala at malalim ang iniisip. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi ay tumahimik na ang buong paligid. Natulog na ang maglolo. Kapwa pagod sa buong maghapon. Hindi na nga rin nila naituloy ang pagsasanay dahil sa pagpapatawag kay Lolo Ruben ng mga kamag-anak ni Belen. Nagsagawa siya ng ritual sa bahay nito matapos mailibing ang bangkay. Ngunit nang malalim na ang gabi, biglang nagising si Elijah. Pakiramdam niya ay uhaw na uhaw siya. Bumangon siya at tinungo ang kusina. Habang naglalakad, ay napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa loob ng bahay nila. Hindi niya naririnig ang malalakas na hilik ng kanyang lolo. Napakunot ang noo ng binata. Matapos uminom, ay dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng kwarto ng matanda. Lolo Ruben? Gising ka po ba? Walang sumagot. Marahan niya itong itinulak. Pagbukas ng pintuan, ay nakita niyang wala sa loob ng silid ang kanyang Lolo Ruben. Hala, wala siya dito ah. Saan kaya nagpunta yun? Lumapit siya sa bintana. Binuksan yun at saka sumilip sa labas. Wala namang kakaiba sa labas, pero nang isasara na niya ang bintana, may napansin siyang isang anino na gumagalaw malapit sa puno. Lolo, ikaw po ba yan? Pero walang sumagot. Bigla siyang may narinig na mahihinang yabag. Mabilis siyang sumilip at tinignang mabuti ang kanilang bakuran, pero wala talaga siyang nakita. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang isinara ang bintana. Umatras siya, pero biglang natumba nang mapatid sa isang nakausling kahoy sa sahig. Muli siyang tumayo. Ang mga yabag ay hindi pa rin nawawala. Maya-maya pa ay may narinig siyang kaluskos mula sa kisame. Tumingala siya, parang may gumagapang sa itaas. Maya-maya pa, mula sa labas ng bahay, narinig ni Elijah ang tinig ng kanyang Lolo Ruben. At talagang itong bahay ko pang napili mong puntahan, hayop ka! Sige, halika dito! Harapin mo ako, bumaba ka dyan!
Nanlaki ang mga mata ni Elijah sa kanyang narinig. Kaagad siyang tumayo at muling binuksan ang bintana. Nakita niya ang lolo niya na may hawak na isang itak. Pawisan at hingal na hingal. Lo, ano po nangyayari? Ay, palaka! Ay, ano ba, Elijah? Huwag ka nang gugulat. Mabuti pa'y halika dito sa labas. Tulungan mo ko. May aswang! Nanlaki lalo ang mga mata ni Elijah sa sinabi ng kanyang lolo Ruben. Hindi siya makagalaw dahil sa sobrang kaba. Ano? May aswang? Sigurado po ba kayo, Lo? Oo! Nasa itaas siya ng bubong! Bilisan mo rito! Agad na kumilos si Elijah sa sobrang pagkataranta niya. Hindi na siya sa pintuan dumaan, kundi tumalon na siya mismo sa bintana ng silid ng kanyang lolo. Napasubsob pa siya sa lupa pagbaba niya. Anak ng pambihira ka talagang bata ka, oo. Palagi mo nalang pinaiiral ang kalampahan mo! Walang nagawa ang matanda, kundi ang mapakamot na lamang sa ulo habang pinapanood ang apo na pinapagpag ang lupa na dumikit sa damit at katawan nito. Nang makatayo ang binata, ay agad niyang tinignan ang bubong. Lo, nasa po yung aswang na sinasabi niyo? Wala naman po akong nakikita. Hindi pa siya tapos magsalita, ay biglang may narinig siyang isang nakakatakot na ungol at singasing na para bang ahas. Elijah! Umilag ka! Dali! Biglang tumalon mula sa bubungan ang isang nilalang. Maitim ang balat nito at mabalahibo. May matatalas na kuko at pangil. Mapulang-mapula din ang mga mata nito. Hindi kagad nakakilos si Elijah. Natulala siya sa kanyang nakita. Sa isang iglap, may malakas na kamay na biglang humawak sa kanya at hinila siya palayo. Halos matumba siya. Mabuti na lang at naibalansi niya ang katawan niya. Pagtingin niya, si Lolo Ruben pala ang humila sa kanya. Iniiwas siya sa aswang na sumugod. Muntik na siyang masunggaban ng aswang. Ilang pulgada na lang sana at tapos na siya. Dumaan sa harap niya ang matutulis na kuko ng halimaw na muntik nang tumama sa kanyang muka. Elijah po! Huwag kang tatanga-tanga! Gusto mo bang lamunin ka niya ng buhay? Hindi na nakasagot si Elijah. Nakita kasi niyang mabilis na kumilos ang aswang. Si Lolo Ruben naman ang pinuntirya nito. Sinugod nito ang matanda. Itinaas nito ang matutulis na kuko. Pero maagap na nasalag ng matanda ito gamit ang kanyang itak. Elijah po! Tulungan mo ako! Kumuha ka ng patpat! Bilisan mo! Paluin mo ang kanyang anino! Dali! Mabilis na kumilos ang binatang si Elijah. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. May nakita siyang isang piraso ng sanga na nakakalat malapit sa kanya. Agad niya tong pinulot. Pumwesto siya sa likod ng halimaw. Kahit nanginginig ang mga kamay, pinalo niya ng sunod-sunod ang anino ng aswang. Lumayo ka sa amin! Layo! Alis! Alis! Lumayas ka dito! Yan! Ganyan nga po! Huwag kang matakot sa kanya! Agad na lumayo ang aswang nang maramdaman ang matinding sakit sa kanyang katawan. Napapasigaw ang halimaw. Ilang sandali pa ay tumalon ito ng mabilis hanggang sa biglang naglaho. Naiwan sina Lolo Ruben at ang kanyang apo. Parehong hingal na hingal. Buwisit! Natakasan tayo ng hayop na yun! Oo nga po, wala na po siya. Buti na lang, Lo. Akala ko po kanina katapusan na po natin Isa ka pa! Lumabas ka talaga ng walang sandata! Kanina ko pa gustong gawin sa ito Aray ko! Bakit ka naman ng batok, Lo? Ang sakit po nun Ay nako! Nakakabwisit ka din kasi! Kung doon ko kasi sa pintuan dumaan at kinuha mo ang punyal doon, sana meron kang sandata na panlaban doon sa aswang na yun. Pero anong ginawa mo? Nag-over the bintana ka. Pambihira ka naman, oo. Pasensya na po kayo. Nataranta po kasi ako Yan!
Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo matutong lumaban. Nakita mo yung kanina? Opo, totoo pala talaga sila. Pero Lo, bakit kaya tayo inatake? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanya. Sa palagay ko, ay nagkataon lang iyo. Malamang ay gutom na gutom lang ang damuho na yon. Kaya nagmamanman lang at nag-aabang ng pwede niyang mabiktima. Nung magising ako kanina, naramdaman ko siya, kaya lumabas ako. Hinanap ko siya. Hindi ko naman alam na ito rin palang bahay ko ang pupuntahan niya. Nakakatakot naman ang trabaho niyo, Lolo. Kung ganito po ang manunugis, parang hindi ko talaga kakayanin. Oo, nakakatakot nga. Pero mas nakakatakot kung wala kang gagawin habang may mga halimaw na gumagala sa paligid at nambibiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Sige nga, maaati mo ba na manahimik na lang kung alam mo namang may kaya kang gawin para tumulong sa iba? Oh, hindi po, Lolo. Siyempre, makokonsensya po ako. Eksakto! Mahirap kalaban ng konsensya. Yan ang tatandaan mo. Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating mapatay ang aswang na yon bago pa makapaminsala ng gusto dito sa ating lugar. Lo, paano po natin siya hahanapin at papatayin? Aabangan natin siya. Sigurado ko na babalik yon at gaganti sa ating dalawa. Natahimik si Elijah sa huling sinabi ng lolo niya bago sila pumasok sa loob ng bahay nila. Nang muling bumalik sa higaan ang binata, narinig niya mula sa malayo ang malakas na alulong ng isang aso. Kinabukasan, nagising si Elijah sa ingay sa labas. Agad siyang tumayo at lumapit sa bintana. Binuksan niya yon at mula doon ay nakita niya ang maraming tao na nagkakagulo sa harap ng bahay nila. May pinag-uusapan ng mga ito. Ang kanilang mga muka ay seryosong seryoso at may bahid ng pag-aalala. Habang nakamasid siya, narinig niya ang pangalan ni Belen, ang pangalan ng lolo niya at ang tungkol sa aswang. Napansin niyang naroon din si Sunny, panay ang kamot nito sa ulo habang pinipilit na inilalayo ang kanyang ina. Napakunot ang kanyang noo. Tinawag niya si Sunny. Agad namang binitiwan ng binata ang nanay niya at saka lumapit kay Elijah. Sunny, ano bang pinagkakaguluhan nila? Bakit nasa tapat sila ng bahay namin? Anong meron, Sunny? May nakapagsabi kasi sa kanila na inatake daw kayo ng aswang kagabi. Kaya nandito sila ay para makikismis at malaman kung totoo ba ang kumakalat na balitang yun. Alam mo, marami ang haka-haka tuloy na posibleng yung aswang na yon ang pumatay kay Belen. Yun ang pinag-uusapan nila kanina pa. Teka, paano naman nila nalaman ang bagay na yun? Anong ibig mo sabihin? Totoo na sinalakay kayo ng aswang kagabi? Bago sagutin yun ni Elijah, ay inanyayahan nito ang binata na pumasok sa loob ng bahay nila. Dito na lang natin pag-usapan yung tungkol sa aswang. Wala kasing dapat na mapagkatiwalaan ngayon eh. Baka isa sa mga nariyan ng aswang eh. Ha? Ganun ba? O sige, dito na lang. Ano ba talaga kasing nangyari? Totoo, Sunny. Totoo. Inatake nga kami ng aswang kagabi ni Lolo. Talaga? Kung ganun, ay totoo nga na aswang ang pumatay kay Belen. Yun ang hinala ni Lolo. Aswang ang may kagagawa nun. Nakakatakot naman. May aswang na pala dito sa baryo natin. Oo nga eh. Nakita ko siya kagabi. Kitang-kita ko. Nakipaglaban pa nga kami sa kanya eh. Talaga? Mabutit di kayo nasaktan. Yun na nga eh. Mabuti na lang talaga at magaling si Lolo. Muntik na nga ako mamatay sa takot eh. Alam mo ba sabi ni Lolo? Hindi basta-basta ang aswang na yun. Mabilis at matalino daw. Parang ikaw. Hoy, wag ganun. Matalino lang ako at mabilis kumilos pero hindi ako aswang. Tao ako, tol. Wag mo akong kinukumpara sa halimaw na nakita mo kagabi. Sira ulo na to. Defensive ka naman masyado, pre. Binibiro ka lang naman eh. Hindi magandang biro yun, Elijah, no? Nakakapikon kaya yun?
Ikumpara mo ba naman ako sa aswang? Pasensya na nga. Ito naman oo. Oo na. Sige na. Pero teka, paano ba kayo nakaligtas kagabi? Si lolo ko nakipaglaban dun sa aswang. Pero ako namalo sa aswang. Pinalo ko yung anino niya ng ilang beses. Tapos yun, nagsisisigaw na siya ng matindi. Kaya lang nakatakas Sayang naman. Sana, napatay nyo na para matahimik na ang baryo natin. Kaya nga Pero wala Sadyang nakatakas siya Ganun ba? Matanong ko lang. May ideya ba ang lolo mo kung sino yung aswang na yon? Wala Hindi niya kilala. Pero sabi niya, magbabantay siya para tugisin yung halimaw na yun. Sasama nga ako sa kanya Tutulungan ko siya. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Panay ang kutkot ni Sunny sa kanyang mga kuko. Parang may iniisip. Teka, sigurado ka bang wala pa siyang alam kung sino talaga yung aswang na yon? Wala pa kagabi. Pero ngayon, ewan ko. Hindi pa kami nagkikita mula kaninang umaga Baka may nalaman na siya. Hindi ko pa sure. Siya nga pala. Paano niyo nalaman ng tungkol sa aswang? Isa sa mga kapitbahay nyo nagkwento dyan sa chismosa nating mga kabarangay. Kagabi daw, ay narinig nilang nagkakagulo kayo. Kaya sumilip siya at kitang-kita daw niya na nakikipaglaban kayo sa isang aswang. Ano? May nakakita sa amin kagabi na kapitbahay? Bakit hindi man lang sila lumabas? Hindi nila kami tinulungan. Ewan ko. Baka natakot siguro. Sa bagay. Oo, tama ka. Uy, yung mga pinag-uusapan natin ngayon, huwag mong ipagsasabi sa iba Kailangan kasi nating mag-ingat ngayon. Hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa kahit na sino. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmana sa nanay ko Siya nga pala. Kapag may plano kayo ng lolo mo, pwede bang sabihin mo sa akin? Ha? Plano saan? Kapag may plano kayong gawin sa aswang. Iyon ba? Sa ngayon, wala pa naman sinasabi sa akin si lolo na plano. Pero ang sabi niya, gabi-gabi daw siya magbabantay. Paghahandaan daw namin ang pagbabalik ng aswang. Gaganti daw yun. Bakit mo nga pala tinatanong? Gusto ko kasing sumama Gusto ko din makatulong sa inyo. Ha? Sigurado ka ba? Pero delikado yun, Sunny. Sigurado ako. Gusto kong lumaban. Gusto kong tumulong sa pagpuksa sa lalaking yon. Lalaki? Alam mo lalaki ang aswang? Hindi. Wala akong alam. Ano lang, nabanggit ko lang. Parang hula ba? Bakit? Lalaki ba talaga yung aswang? Hindi ko alam Ang itim-itim naman kasi niya. Hindi ko masyadong maaninag kung babae ba o lalaki siya. Ganon ba? Sige na nga, hayaan mo na. O sige, magpapaalam na ako, Elijah. Kailangan ko nang ilayo ang nanay ko dito. Baka bumula na yung bibig nung kakadaldal Loko. O siya, sige na. Mag-iingat kayo ng nanay mo Balitaan na lang kita O sige, salamat Elijah. Pagkaalis ni Sunny, unti-unti na ring natahimik ang paligid. Ang mga tsismosang nagkukumpulan sa harap ng bahay nila ay nagsialisa na rin. Naiwan si Elijah sa loob ng bahay. Tumayo siya at nagsimulang magligpit at maglinis sa loob. Binuksan na rin niya ang mga bintana at pinto. Nang matapos ang kanyang lahat ng mga gawain, ay napatingin siya sa orasan. Pasado 8:00 na ng umaga. Wala pa rin ang kanyang lolo. Nagtaka siya at medyo kinabahan na rin. Hindi kasi ugali ng matanda na hindi umuwi para sa agahan. Kahit nasa labas ito o kahit saan magpunta, palagi itong umuwi para makasalo niya. Lumipas pa ang ilang oras, ngunit wala pa rin si Lolo Ruben. Lalo siyang kinabahan dahil sa matinding pag-aalala. Lumabas na siya ng bahay para hanapin ito. Lolo Ruben, nasan ka na ba? Naglakad si Elijah sa kalsada. Umaasang may makapagsasabi kung saan nagpunta ang kanyang lolo. Una niyang pinuntahan ang bahay ng kanilang mga kapitbahay, pero wala roon ang matanda. Lahat ng kanyang tinanong ay umiling lang at nagsabing hindi nila nakita si Lolo Ruben. Habang nag-iikot siya,
lalong bumigat ang pakiramdam niya. Wala man lang bakas o kahit na anong palatandaan kung saan ito maaaring pumunta. Naisip niya tuloy na baka maaga pa lang o habang madilim pa ay umalis ang kanyang lolo. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad, pinakikiramdaman ang paligid at umaasang may makakasalubong na makapagsasabi kahit konting impormasyon tungkol kay Lolo Ruben. Ngunit sa kanyang pag-iikot ay may biglang tumawag sa kanya. Hoy, Elijah! Mabuti naman at nakalabas ka na. Kumusta? Napalingon siya. Nakita niya si Jaco. May dalang yosi at nakasandal sa poste. Napasimangot si Elijah pero hindi na nagsalita. Binilisan niya ang lakad. Gusto niyang iwasan ito at wag nang kausapin hanggat maaari. Pero biglang lumapit si Jaco sa kanya. Suplado ka! Gusto ko lang naman kumustahin ka. Magaling na ba yung mga sugat mo? O gusto mo, dagdagang kulit? Hindi pa rin kumibo si Elijah. Diretso lang siya sa kanyang paglalakad. Aba, hindi ka sumasagot ah. Umiiwas ka na ngayon. Gusto mo siguro ulit mabugbog, no? Huminto si Elijah at tumingin sa kanya. Seryoso ang muka. Wala ako sa mood makipag-asaran, Jaco. May hinahanap ako. Sinong hinahanap mo? Yung lolo mo? Naku, wala na yun. Balita ko, inatake kayo ng aswang kagabi. Baka tinangay at nilapanan ng aswang yun. Hindi na muli pang nagsalita si Elijah. Napailing na lang ito. Saka naglakad ulit. Pero mabilis siyang sinundan ni Jaco. Hoy, 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 hoy! Huwag mo naman akong iniisnab. Akala mo kung sino ka na. Bigla siyang binatukan ni Jaco. Tumigil siya at nilingon ang binata. Tinitigan niya ito ng masama. O ano? Ano tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ginawa ko lang yan para maalala mo kung sino ang hari dito. Ano, ha? Papalag ka ba? Tahimik lang si Elijah. Pero halata sa mukha niyang galit na siya. Nanginginig ang panga niya sa pagpipigil. Sige nga, suntukin mo nga ako. Ano? Suntok! Tama na, Jaco. Hindi na tayo mga bata. Lubayan mo na lang ako. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Ano sabi mo? Matapang ka na ngayon, ah. Hindi ka na ba natatakot sa akin? Bakit, ah? Ano ba pinagmamalaki mo? Tumigil ka na, sabi. May pinagdadaanan ako ngayon. Kaya please lang. Pinagdadaanan daw, oh. Alam mo, wag mo nang hanapin yung lolo mo. Sa palagay ko, kung hindi yung tinangay ng aswang, lumayas na yun. Nagsawa na siyang alagaan ng isang lampang katulad mo. Ngunit imbis na pumatol sa patuloy na pang-aasar ni Jaco sa kanya, muli siyang tumalikod at nagsimulang maglakad. Tila nawalan na ng pasensya si Jaco nang hindi siya pinatulan ni Elijah. Para bang lalo siyang nainis sa katahimikan ng binata. Pakiramdam niya ay binastos siya. Kaya naman, bago pa makalayo ang binata, ay hinablot niya ito pabalik. Hoy! Pag kinakausap ka, sumagot ka! Dahil sa panggigigil, ay sinuntok niya ito sa tagiliran. Napaungol si Elijah sa sakit, pero hindi pa rin siya lumaban. Sinikap na lang niyang iwasan ang iba pang suntok at sipa. Ngunit kahit ilang beses siyang umiwas, ay natatamaan pa rin siya. Ang lakas ng loob mong bastusin ako, ah. Lampa ka pa rin naman. Tama na, Jaco. Ayoko makipag-away. Aba, lumabang ka. Kaninang tapang-tapang mo eh. Ano, laban? Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Jaco. Pero bago pa yun tumama, biglang may humawak sa kanyang braso. Isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Mahigpit na parang bakal. Natigilan ang binata. Aray! Sino ka ba, ha? Hindi umimik ang lalaki. Nakatingin lang ito ng seryoso kay Jaco. Samantala si Elijah naman ay napalingon. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang lalaki. Ito ang estrangherong tumulong sa kanya at nag-alalay nang bugbugin siya ni Jaco sa kabilang baryo. Ikaw? Oo, ikaw nga. Ikaw yung tumulong sa akin.
Hindi umimik ang lalaki. Patuloy pa rin itong nakatingin kay Jaco. Matalim ang mga mata nito. Parang handang manakit anumang oras. Ano ba? Bitiwan mo sabi ako eh. Buwisit ka. Tama na. Ano sabi mo? Sino ka ba para utusan ako, ha? Mas hinigpitan pa ng lalaki ang pagkakahawak nito sa braso niya. Napangiwi si Jaco sa sakit. Nagpumiglas ang binata pero wala siyang laban sa lakas ng lalaki. Ang sabi ko, tama na. Ang sabi ko, bitiwan mo ako. Hindi mo ba ako kilala? Hindi. At wala akong pakialam kung sino ka. Ang gusto ko, tigilan mo na ang pambubugbog kung ayaw mong ako ang bumugbog sa'yo. Pagkasabi nun, ay bigla niyang itinulak si Jaco palayo. Napaatras ito ng ilang hakbang bago bumagsak sa lupa. Galit na galit pero halatang natakot din sa ipinakitang lakas ng lalaki. Buwisit ka. Isusumbong kita sa tatay kong kapitan. Ipadadampot kita sa mga tanod. Eh di gawin mo. Akala mo ba natatakot ako? Gawin mo! Lalong pinandilatan ng mata ni Ka Benjo ang binata. Kaya naman, walang nagawa si Jaco kundi ang tumayo at saka mabilis na tumakbo palayo. O ano? Ayos ka lang ba ha, bata? Lumapit si Ka Benjo kay Elijah at inalalayan muli siyang tumayo. Bakas naman sa mukha ng binata ang gulat sa nangyari. Opo, ayos lang po ako. Salamat po sa pagtulong niyo sa akin, ha. Kung hindi po kayo dumating, baka pinatay na po ako ng hayop na yun, eh. Bakit kasi hinahayaan mo? Nasaktan ka lang ng lalaking yun. Wala po akong laban sa kanya, eh. At kung sakali man po na lumaban ako, talo pa rin ako. Kasi kapitan po ang tatay niya. Mamanipulahin po nila ang mga mangyayari at sa huli, ako pa rin po ang pagkakaisahan nila at paparusahan. Teka, bakit po ba kayo nandito? Di ba taga ron po kayo sa kabilang baryo? Hindi Hindi ako taga ron. Napadpad lang ako dun. Napadpad? Oo. Isa akong palaboy eh. Wala akong bahay. Wala akong address. Kung saan ako abutan ng gabi, dun ako. Talaga po? Bakit naman? Kasi may hinahanap ako. Ano po yung hinahanap nyo? Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus ay ngumiti ito ng bahagya. Ngunit ilang segundo lang ay biglang nagbago ang reaksyon nito nang makita ang suot na kwintas ng binata. Napatitig ito doon. Nang mapansin ito ni Elijah, ay hinawakan niya ang medalyon at itinago sa loob ng kanyang t-shirt. Saka lang muling nagsalita ang lalaki. Yang medalyon na suot mo, saan galing yan? Sa lolo ko po. Ibinigay po sa akin. Ang sabi po niya proteksyon ko to laban sa mga masasamang loob. Pero mukhang hindi naman effective eh. Akala ko kapag suot ko to, hindi na ako lalapitan ng malas. Pero ayun, muntik na naman po akong humiram ng mukha sa aso. Ganun ba? Pwede ko bang makita at makilala ang lolo mo? Po? Bakit? May kailangan po ba kayo sa kanya? Oo. Tatanong ko lang sana kung nanggagamot pa siya. Magpapagamot sana ako eh. Ano po? Alam niyong nanggagamot ang lolo ko? Hindi. Hinulaan ko lang. Kilala ko kasi ang medalyon na suot mo. Alam kong albularyo ang may-ari niyan. Ganun po ba? Opo. Albularyo nga po ang lolo ko. Pwede bang dalhin mo ko sa kanya? Hindi po eh. Ha? Abay bakit naman? Hinahanap ko po kasi siya kanina pa eh. Hindi po niya ugaling umalis ng walang paalam at walang almusal. Kaya kinakabahan na nga po ako eh. Nilibot ko na po halos ang buong baryo pero hindi ko po siya nakita. Ganun ba? O sige, tutulungan kitang hanapin siya. Naku, wag na po. Ang dami ko na pong abala sa inyo. Ako na lang po maghahanap. Hindi ko po kayo gustong istorbohin. Hindi mo ko iniistorbo. Gusto ko talagang tumulong. Paano kung nasa panganib siya? Kaya mo ba siyang ipagtanggol? Ha? Ano eh?
Kailangan natin siyang mahanap kagad. Po? Sige, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang lolo mo, may posibilidad na siya yung taong matagal ko nang hinahanap. Si Lolo? Bakit niyo naman po hahanapin ang lolo ko? Dahil meron kaming mahalagang pag-uusapan. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ibinigay sa iyo medalyon. Hindi pang karaniwan ng agimat ng kabal. Pwede ka mapahamak sa pagsusuot niyan. Ano? Teka lang. Agimat ng kabal ang hawak ko? Paano po nangyari yun? Sabi po ni Lolo, hindi naman kabal to. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ng lolo mo. Kung bakit kailangan niyang hindi sabihin ang tunay na pagkakakilanlan ng agimat na yan. Pero iho, ang lolo mo ba ay si Ruben? Natigilan si Elijah. Napatitig siya sa mabangis na anyo ng lalaking may pilat. Bigla siyang kinabahan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na wala siyang dapat na pagkatiwalaan, lalo na at hindi nila kilala kung sino ang aswang na nagpapanggap bilang tao sa kanilang lugar. Sino ka ba? Ano ba talagang kailangan mo sa lolo ko? Wala akong masamang hangarin sa lolo mo. Ako si Benjamin. Baka nabanggit na niya ako sa iyo. Mas kilala ako sa pangalang Cabenjo. Ikaw si Cabenjo? Ang kaibigan niyang tagatugis ng aswang? Hindi niya ako kaibigan. Mas lalong nalito si Elijah sa sinabing yun ni Cabenjo. Sumeryoso ang kanyang muka at bahagyang napaatras. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Si Ruben, kapatid ko siya. Ano sabi niyo? Kapatid niyo si Lolo Ruben? Oo, ako ang kanyang nakababatang kapatid. Matagal na kaming hindi nagkikita. Siguro, mahigit 20 taon na. Muling natigilan si Elijah. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mula pagkabata, ni minsan ay hindi nabanggit ni Lolo Ruben na may kapatid siya. Naglaho sa kanya ang pagtataka at kaba. Pero bakit po ganun? Hindi ko alam na may kapatid pala siya. Bakit po? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Matindi naging alitan namin noon. Heto, tignan mo. Inilabas ni Cabenjo mula sa kanyang bulsa ang isang medalyon na halos kamukhang kamuka ng suot niyang agimat. Ito ay isang agimat din ng kabal o mas kilala sa tawag na kunat sa apoy. Ang hawak mo ay ang kunat sa talim. Iisang pinanggalingan ng aming agimat. Gawa ito ng tatay namin. Pinuno ng dasal at orasyon upang maging mabisa. Teka, nalilito na po ako eh. Ang hawak mo ay orihinal na akin. Wala na yung bisa. Ganon din ang hawak ko dahil wala na ito sa mga orihinal na may-ari. Akin ang agimat na yan. Ibalik mo sa akin. Magpalitan tayo. Ang kunat ng talim, ibigay mo sa akin. Ano po? Hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo to. Bigay po sa akin to ng lolo ko eh. Saka hindi po sinungaling ang lolo ko, no? Makinig ka muna. Hindi ako kaaway. Pero kung mananatili sa iyo ang agimat, mapapahama ka. Pati ang lolo mo. Ibigay mo na lang sa akin. At ako na ang bahalang magprotekta sa inyong dalawa. Hindi. Hindi ko po kayo pagkakatiwalaan. Biglang kinilabutan si Elijah. Lalo na nang mapansin niyang tila nag-iiba na ang kilos ni Cabenjo. Tumalim din ang mga mata nito. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang tumalikod at tumakbo ng mabilis. Lolo! Nasaan ka na ba, Lolo? Magpakita ka na! Habang tumatakbo siya, hindi niya maiwasang lumingon. Nakita niyang nakatayo pa rin ang misteryosong lalaki at nakamasid lang sa kanya. Dumiretso na siya sa bahay nila para umuwi. Nang makarating siya, ay agad niyang isinara ang mga pinto at bintana dahil sa matinding kaba at takot. Samantala, pagkalipas ng maraming oras, wala pa rin
si Lolo Ruben. Hindi pa rin ito dumarating. Labis nang nag-aalala si Elijah para sa kanyang Lolo Ruben. Ang bihira naman oh. Nasaan ka na ba, Lolo? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umuwi? Ano na ba nangyari sa'yo? Kailangan ko siyang hanapin. Pero saan ako magsisimula? Paano? Kung may masama na nangyari sa kanya? Diyos ko, ano bang gagawin ko? Habang nag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. May kumakatok. Sino yan? Ako to, Elijah, si Sunny. Buksan mo to, bilis! Dali-dali namang binuksan ni Elijah ang pinto. Pagkakita niya kay Sunny, agad niyang napansin ang itsura nito. Magulo ang buhok, namumutla, at pawis na pawis. Oh, Sunny! Ba't ganyan yung itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Elijah, huwag kang mabibigla. Pero may masama akong balita. Ano yun? Yung lolo mo, nakita siya sa gitna ng gubat. Ano? Wala na, Elijah. Patay na siya. Patay na ang lolo mo. Ha? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng patay na si Lolo. Baka nagkakamali ka lang. Huwag ka nagbibiro ng ganyan, ha? Hindi ako nagbibiro, Elijah. Pasensya ka na, pero yun ang totoo. Halika na, puntaan natin. Kailangan ka ng lolo mo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Elijah. Mabilis silang kumilos. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa marating ang bungad ng gubat. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makapasok sa pinakagitna ng gubat. Pero nang nandoon na sila, wala naman doon si Lolo Ruben. Naglalakad pa din si Sunny at si Elijah naman. Nakakaramdam na ng kaba. Sunny, teka nga lang, malayo pa ba tayo? Nasaan ba talaga ang lolo ko? Tsaka, nasaan ang mga tao? Hindi sumagot si Elijah. Tahimik lang ito habang naglalakad sa unahan. Napansin ni Elijah na parang paikot-ikot na lang sila sa parehong lugar. Teka, Sunny, sigurado ka ba sa pinupuntahan natin? Dahan-dahan itong lumingon. Nakita ni Elijah na nag-iba ang itsura ng muka ni Sunny. Ang balat nito ay umitim, ang mga mata ay mapula, at ang ngipin ay tumulis. Humaba din ang mga kuko. Nanigas sa takot si Elijah. Anak ng... Ikaw ang aswang! Ikaw yung kagabi! Tama ka, Elijah. Ako nga. At ngayong mag-isa ka na lang. Wala na makakapigil sa akin. Ibigay mo na sa akin ang agimat. Hindi! Hindi ko ibibigay sa ito! Hindi! Ayaw mong ibigay, ha? Sige, kukunin ko na lang sa ito. Nagsapilitan! Sa isang iglap ay tumalon ng aswang palapit sa kanya. Mabilis at malakas ang galaw nito. Sinugod nito ang binata. Napaatras si Elijah, pero bigla siyang nadulas sa putik at napaupo. Hindi tumama sa kanya ang matatalas na kuko ng aswang. Dahil sa kanyang pagkakadulas ay nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Mabilis naman na bumuelta ang aswang. Muli nitong susugurin ang binatang si Elijah. Napapapikit na ang mga mata ng binata. Ngunit isang malakas na tunog ang narinig niya. Parang may pamalo na inihampas sa lupa. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang misteryosong lalaki na si Kabenjo na may hawak na matulis na sanga. Nagulat din siya nang makita ang kasama ng lalaki. Walang iba kundi ang kanyang Lolo Ruben. Sugatan ito pero buhay. Lolo! Buhay ka! Oo, Apo. Buhay na buhay. Pero lumayo ka muna, bilisan mo. Delikado rito. Umatras si Elijah at lumayo ng bagya sa aswang. Lumapit siya kay Kabenjo. O ano, aswang? Tignan natin ang tapang mo. Ako ang harapin mong hayop ka. Matapang ka. Bakit? Sino ka ba? Anong laban mo sa akin?
Wala kang laban dahil isa ka lang ordinaryong palaboy na napadpad dito sa baryo namin. Kilala kita. Madalas kitang makitang pagala-gala sa kung saan-saan. Kaya huwag kang mayabang. Hindi mo ko kaya. Yun ang akala mo. Ako ang hindi mo kilala. Elijah, ibigay mo sa akin ang agimat ng kunat ng talim. Bilis! Napatingin si Elijah sa kanyang lolo Ruben. Nakita niya itong tahimik na tumango at nakita niyang suot ng matanda ang ipinakitang agimat ni Ka Benjo sa kanya. Ang agimat naman ng kunat ng apoy. Mabilis niyang hinubad ang agimat at ibinigay sa tunay na may-ari nito. Pagkakuha ni Ka Benjo, agad niya itong isinuot. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa katawan ng lalaki. Akala nyo mapipigilan nyo ako? Walang agimat na pwedeng pumigil sa akin. Hindi kayo mananalo! Muling sumugod ang aswang. Itinaas ni Ka Benjo ang kanyang kamay handang salubungin ng halimaw. Paglapit nito, buong bilis nitong iwinasiwas ang matatalas nitong mga kuko patungo sa katawan ng lalaki. Ngunit sa halip na masugatan si Ka Benjo, naputol ang mga kuko nito na tila tumama sa isang matigas na bakal. O ano? Kaya mo pa ba? Laban pa! Walang hiya ka! Papatayin kita! Pinutol mo ang mga kuko ko! Muling sumugod ang aswang, mas galit at mas mabangis, pero nakahanda si Ka Benjo. Mabilis nitong naiiwasan ang bawat pagsugod ng kalaban. Ang bawat atake nito ay nawawala ng silbi dahil sa mabilis na pagkilos ni Ka Benjo. Si Elijah naman ay pinipilit na makatayo at pansamantalang nagtago sa likod ng isang puno. Ngunit bigla siyang napasigaw nang may biglang nakita na may isa pang tao na nagtatago sa puno na kanyang balak sanang pagtaguan. Ano ginagawa mo dito? Nakita ko kayo ni Sunny na pumasok dito sa gubat kanina kaya sinundan ko kayo. Akala ko naman kung anong gagawin nyo eh. Aswang pala ang hinayupak na yon. Hindi ka dapat sumunod dito. Alam ko. At pinagsisisihan ko na yun, Elijah. Pero natatakot akong umatas eh. Natatakot akong umuwi. Dahil baka mamaya makasalubong ako ng kagaya niyan. Natahimik si Elijah. Tumabi siya kay Jaco nang makita niyang nanginginig na nga ito sa takot. Hinawakan niya ito sa balikat at dahan-dahang tinapik yun. Sinusubukan niya itong pakalmain. Tumango naman sa kanya si Jaco. Muling nabaling ang tingin nila sa mga naglalaban nang marinig nilang sumigaw ng malakas ang aswang na si Sunny. Tinamaan na pala ito ng matulis na sanga na hawak ni Ka Benjo. Samantala ay napansin naman ni Elijah na unti-unting nagliliwanag ang katawan ng kanyang lolo Ruben. Ang balat nito ay tila nag-aapoy pero hindi naman ito nasusunog. Lumapit siya kay Ka Benjo at sabay silang humarap sa aswang. Tapusin na natin to, kuya. Oo, para sa kabutihan ng lahat. Hinugot ni Lolo Ruben ang isang punyal sa kanyang bewang at iniabot yon kay Ka Benjo. At sa muling pagsugod ng aswang, sinunggaban ni Ka Benjo ito at agad na sinaksak direkta sa dibdib. Sumigaw sa sakit ang aswang pero hindi pa tapos. Kahit sugatan, sinubukan pa rin itong lumaban. Lumapit si Lolo Ruben at hinawakan ng likod ng halimaw gamit ang dalawang kamay. Biglang kumislap ang apoy mula sa kanyang palad. Hindi! Hindi maaari ito! Sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ng halimaw ay nagsimulang matupok sa apoy hanggang sa wala nang natira, kundi abo. Lolo! Lolo Ruben, tapos na po ba? Wala na po bang aswang? Tumango si Lolo Ruben. Agad na tumayo si Elijah at niyakap ang kanyang lolo. Nang matapos, ay sabay-sabay na silang lumabas ng gubat. Ngunit bago sila maghiwalay, hinarap ni Jaco si Elijah.
Elijah? Salamat ng marami ha. Ha? Bakit? Kasi pinaramdam mo sa akin kanina na hindi ako dapat na matakot. Dahil sa'yo, lumakas ang loob ko eh. Salamat sa pagdamay mo sa akin ha. Pero bakit mo ginawa yun? Bakit ang bait mo pa rin? Kahit na palagi kitang sinasaktan at inaaway. Kasi ayoko maging katulad mo, Jaco. Ayoko mabuhay sa galit at pag-iigante. Lalo na ngayon, mas naiintindihan ko na kung gaano kaiksi ang buhay. Walang saysay ang may sama ng loob. Elijah, pasensya ka na talaga, tol. Ang dami ko nagawang mali sa'yo. Akala ko kasi dahil mahina ka, madali ka lang tapakan pero mali ako. Mas matapang ka pa pala sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Ngumiti si Elijah, sabay tapik sa balikat ni Jaco. Wala na yon. Kalimutan na natin yon, Jaco. Ang mahalaga, ligtas na tayo. Tahimik na sumang-ayon si Jaco. Nagpasya ang lahat. Naihatid muna siya sa bahay nila bago sila umuwing tatlo. Pagkalipas ng ilang sandali, nang maihatid na nila ang binatang si Jaco, ay dumiretso na sila sa kanilang kubo. Pagkaraan ng gabing yon, unti-unting nawala ang mga usap-usapan tungkol sa aswang. Napalitan ito ng mga tsismis tungkol sa biglaang pagkawala ni Sunny at ng kanyang ina. Ngunit ang tatlo, sina Benjo, Lolo Ruben at Elijah, napag-usapan nilang baka naramdaman ng ina ni Sunny na namatay na ang kanyang anak, kaya't nagpasya itong umalis at magpakalayo-layo at magtago. Malaki umano ang posibilidad na aswang din ito. Samantala, ilang araw matapos ang insidente sa gubat, naging tunay na magkaibigan na sina Jaco at Elijah. Sina Lolo Ruben at Benjo naman ay muling nagkasundo. Matinding away ang kanilang pinagdaanan noon na halos dumating pa sa punto na magnakawan na sila ng mga agimat. Dahil ito sa matinding selos at pagkainggit sa kanyang kuya na naging dahilan ng kanyang pagre-rebelde at pagtatago sa bundok hanggang sa naging palaboy. Ngunit nang muli silang magkita sa loob ng gubat at nakitang nasa panganib ang kanyang kuya, ang lahat ng mga tampuan at galit ay nabura. Si Lolo Ruben ay nilinlang din ni Sunny kaya ito napunta sa gubat. Mabuti na lang at matagal na palang minamanmanan ni Benjo ang binata matapos makitang naglalaro sa kabilang baryo. Sinundan niya ito hanggang sa nalaman niya ang tunay nitong pagkatao at nakita nga niyang biyag nito si Lolo Ruben sa gubat. Sinamantala niya ang pag-alis ng aswang at iniligtas si Lolo Ruben. Si Lolo Ruben ay nabiyag ni Sunny dahil nagkunwari ito na kilala niya ang aswang na pumatay kay Bilen. Alam daw nito kung saan ito nakatira. Sumama naman ang matanda na walang kaide-ideya na nasa panganib na pala ang kanyang buhay. Sa kanilang magkapatid, mas malakas ang pakiramdam ni Benjo pagdating sa mga nagbabalat kayong mga aswang. Nang maayos na ang lahat sa kanila, nagsimula na ang bagong yugto sa kanilang pamilya. Si Benjo ay nanatiling kasama nila sa baryo at siyang nagturo kay Elijah ng lahat ng mga bagay na kailangan itong malaman tungkol sa pakikipaglaban. At si Lolo Ruben naman ang nagturo sa kanya ng mga orasyon at dasal, pati na sa panggagamot. Namuhay sila ng simple at masaya, ngunit sa tuwing nakakarinig sila ng malalakas na alulong mula sa malayo o sa gitna ng gubat, palihim silang rumoronda at nagbabantay upang hindi na muling maulit ang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Alam nilang sa mundong ginagalawan nila,
kailanman ay hindi mawawala ang kasamaan at hindi matatapos ang laban. Ngunit sa pagkakataong yun, na tatlo na silang handang lumaban, mananatili na ang kaligtasan at kapayapaan sa kanilang baryo at sa mga karatig na lugar.